2 Corinthians chapter 4 verse 13, International Standard Version. Now since we have the same spirit of faith in keeping with the scripture, I believed and so I spoke. We also believe and therefore speak. How stressful this generation is, and we should not take it lightly, for we are now living in a perilous time. Sickness, depression, extreme problems, and unbearable pains entangled us. Even the strong ones became weak. How we handle such burden determines the level of our faith. In today's message, Brajan Makapobre took some of the scripture found in 2 Corinthians chapter 4 verse 13. He set some of the biblical characters as an example of how a man of God respond in the midst of affliction. And where does his confidence come from? How his words show his confidence upon God's goodness. And what does faith really mean? As one of the saying goes, in the survival of the existence, only the fittest can survive. Only the strong can survive. But the question is, who are the strong? We should not forget that true strength only comes from God. We must speak through the spirit of faith. Masugod kita sa una nga kamatuoran. We having the same spirit of faith. Some of the theologians think that Apostle Paul meant the saints under the Old Testament whose faith was the same of the faith of the believers under the New Testament. Ang buti pahangop ni Apostle Paul, suno sa mga theologian, nga din ang buti pahangop ni Apostle Paul sa sini nga passage, nga din ini nag-refer sa mga balaan nga mga tao sa Old Testament, kagdayon ini nga pagtuo nangin handed down to the New Testament time, kagdayon siling padiri which guided them so that interpretation as the apostles following quotation out of Psalm 116 verse 10. Ano ang 116 verse 10? Kung aton lang taon dere, ano ang ginhambal? Basahon na to. I will continue to believe even when I see I am greatly afflicted. Nagapadayon ko sa pagtuo. Bisan pa ang akong ginhambal, ara ko in the midst of affliction. Ano ning affliction? In the Word of God, affliction, nagkahulugan ni sa word nga evil. Mga balatian, depression, extreme nga mga problem, daw hindi na nimo masarangan nga mga kabudlayan. Pero ang salmista nagsiling, in spite of this affliction, in spite of troubles, padayon ko nga magatuo sa imo, Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Padayon ko nga magasalig sa imo. Kung imo lang taon ang gitawag 116, kung imo lang taon sa verse 1 up to verse 10, makita nimo ang gitawag hambal ni King David. Siling pa niya, gihigugma ko ang Ginoo. Kagdan ginpamatian niya ako, ginpamatian niya ang akon mga pangamuyo. Palakpakan na ito na Ginoo. Abi mo lang, one of the primary motivating force sa Christianity, nga diin, kita nga mga Kristohanon, may paghigugma gid sa aton Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung ini nga paghigugma magapitik lang sa tagipusoon sa isa ka tawo, everything will be arranged. Palakpakan na ito na Ginoo. Everything will be settled down.
Tungod kay imo naghambal diri, nagapamati siya sa akon sa tagsa kation nga magpanawag ako sa iya. Wow, palakpakan na to na Ginoo sini. Imo makita iya nga kagdan sa bersikulo 3 kun imo lang taon before we move further. Anong hambal sa bersikulo? Nagsambod sa akon sing hugot ang lubid sang kamatayon. Sabi mo lang, hindi nga panahon niya. Hindi ka maglawlaog sini. It is a prophetic message that echo from generation to generation. And we are the last generation according to the biblical revelation. Kagdayon sa sining last nga generation, imo makita iya, isa sa mga gitawag makatalanhaga kag ikaw ang mga gitawag mysterious nga mga butang nga magakatabo nga din ang kada isa ka tawo gisamburan sa lubid sa kamatayon. Iti lawlaw. Kung imo makita samburan ka sa balatian, samburan ka sa problema, imo makita iya. Ano ang baldre? Ang kagugmat sang lulubngan naglikop sa akon, napunaan ako sa kahadlok kag kalangkag. Amo na nga perti ka stressful ini nga generation. Amo na siling pa ni Apostol Paul, the last days, Timothy, you must be informed that perilous time ari sa sini nga kapanahonan. Kulo to. Ang mga tao karon napunaan sa kahadlok. We are not exempted to this. Hindi na ni financial crisis, siling pa sa isa ka teologian, financial catastrophe. Nga, natubla na. Ang kanami lang sini amo ni. Dayon, nagpanawag ako sa Ginoo. Ginoo, nagapakiluoy ako sa imo. Luwasa ako. Plakpakan na ito na Ginoo. Amo lang ning kaayo sa mga tao, nga din imo makita nakaintindi, ano ang gahom, ano ang makuha niya sa pagpangamuyo. Dahil kung mo lang taon pa dayon ta, litas, ang Ginoo maluluyon kag maayo, ang aton Diyos mainawaon. Plakpakan na ito na Ginoo. Mainawaon ni nga Diyos. Wala ito, wala na. Ano ang hambal niya dito sa kay Job? The mystery of providence, Job. Sugiran ta ka. It is repeated again and again because repetition is necessary when there is beauty to inculcate truth in our innermost being. Kaya balo kabalahom? Ano ko ka maluluyon? Kung ang gitawag ya piso sa uwak maghibi, magsiyak kag ang iloy hindi na kasarang sa pagpakaon. Sugiran ta ka ho. Ako nga Diyos, amo ang magpakaon sa sinang gigutom nga piso sa uwak, agod nga mapadayon ang kaliwatan sa uwak. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo nagkataon, how good is the Lord? Dahil kung di mo lang taon din, ang Ginoo nag-aapin sa mga maluya. Sino ba sa ato ng maluya? Ansap ko ng kamot. Anyway, nag-ansap, baskog na eh. Everybody say amen. Anyway, nag-ansap, kapapati-pati na nga baskog. Otod kag-abyan sa sining katapusan sa kapanon, I will tell you with honesty, with sincerity, even with tears, why isa sa aton nga hindi maluya sa sining nga crisis. Plakpakan na ito na Ginoo. Even the strongest, even the fittest. May sa kalabalanon, in the survival for existence, only the fittest can survive. Only the strong can survive. Pero ang pamangkot, sino ang strong? Sino ang fittest sa sining katapusan sa kapanon? Otod kag-abyan, ang pagka-strong, ang pagka-strongest sa sining katapusan sa kapanon, wala sa tao, ato sa Diyos. Everybody say amen. Amo na nga gauya ta sa Diyos. Amo na sining pa sa Biblia, one of the primary motivational force nga ginhatag sa sining nga passage nga din hindi ka magkabalaka nga makabatyag kasing kaluyahon to kay maisa ka Dios nga diin hindi ni siya maluya, hindi ni siya makapuyan to kay ini nga Dios amo naghimo sa langit kag sa duta. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon nimo makita ko nimo lang taon ang Ginoo nag-aapin sa mga maluya, sangyara ako sa katalagman, giluwas niya ako. Otod kag-abyan, ano mga katalagman nga imo nabatyagan karon? Sinsiruha lang. I-commit lang sa Ginoo imo kabuhi.
At the time that I remember the passage of the Second Chronicles, nagsiling, for the eyes of the Lord reigns throughout the world, looking to those heart who is totally committed to Him. Way paninadula nga abilidad sa Diyos utod kagabi. I really experienced it for so many times. Kag ako nagapati, what is done for me will be done for you. Palakpakan na to na. Because what is done for other, He will do for you. And that is the principle, and that is the ability of our God. Himuon niya. Amo na ang atong Diyos. Padayon pa ni. Nagapangita siya, ang iyang mata nagalibot-libot sa bugos nga duta, sa pagpangita sing tagipusoon, totally committed to Him. Makita gadi ka nga komitado ka sa iya. Bisan ara ka pa sa kasalanan. Bisan naglunang ka pa sa sala kag kalautan. Bisan ara ka sa makamamatay ni mga balatian, kuhaon ka sa Ginoo tungkay. Tandaan mo ni, ang Diyos, isa ni sa ka-Diyos nga din, naghandom nga din, ang mga komitado nga tao sa sining katapusan sa kapananon, iya i-gather, agud ini nga mga tao, magadayaw, magasimba, kag magapasalamat sa Diyos. Kung ikaw na, di ka maglawlahog, ang Diyos ya, preparado sa paghawa sa imo. Tagdayon imo makita ang bersikulo, siti, magsalig ka, natanaw na, magsalig ka o tagipusoon ko, tungkol kay ang Ginoo, nagmaayo sa Him. It is the principle of self-talk. Maita makighambal sa aton isig katao, gabura lang bata kon, istorya na, pero mapigaw ta sa pagpakighambal sa aton kaugalingon. Si David ya, kighambal sa kaugalingon eh. Isa ka bisis nagsiling siya, nga nagakaluya ka kalag ko, nga nagakaluya ka. Tindog ka kag dayawon mo ang Diyos. Yes. Muli, ikaduha ni nga self-talk eh. In the book of Psalm 150, makita di mo nga nakighambal si David, siya kaugalingon. Ano siya? Magsalig ka o tagipusoon ko. Tungod kay ang Ginoo nagmaayo sa akon. Ang pundasyon nga makasalig ta sa Dios tungod kay ang Dios hindi ni magtraidor sa aton. Plakpakan naton na Ginoo. Kung kaysa traidoran ta sa aton pamilya, nagakatabo na. Kung kaysa traidoran ka sa imo bana, kung kaysa traidoran ka sa imo asawa, kung kaysa traidoran ka sa imo gisaligan nga mga tao, pero ang Dios hindi gid magtraidor. Plakpakan naton na Ginoo. Amo na kung kaysa ang sapat may pastaw eh. Kita makamudra guro sa TriStar. Kita ka sa mga ido bisa dito sa gitawag yakwan. Dito sa gitawag sagay ang mga ido. Bakal ka galatay-latay ang ido. Kung nga mo ni nga damo ni ido aw. Nga mo ni siling may naghutig sa akon. Ang amon amo may salig pa sa ido nga di magtraidor kaysa tao nga magbantay. Everybody say amen. Ang ido ya toto mo. Gabantay na siya. May isa kuno ka barber shop nga. Si nagliklamo ano pagunting. Na ano ni nga barber shop man? Gapagunting ka. Gasaboy-saboy ni ido. Siling ang barbero. To, gasaboy-saboy ni kay. Gabantay ni sila sa dulunggan nga mahulog nga maabis. Nagpaintindihan nga imo makita, subong sila. Ang Diyos siya, imo makita, anong hambal niya? Ang Ginoo nagluwas sa akon sa kamatayon. Amo na nga, way rason nga, hindi ta magsilibrar sa Christmas. Nga, ginluwas ta sa kamatayon eh. May gibatyag ka sa lawas, pero way ka napatay. Everybody say man. Hapit ka mapatay sa nagligan nga bulan, pero way ka na dayon. Tungkol kay may plano ang Diyos nga sa sining nga Christmas, makasimba ka, dayaw ni mo siya, nga naghatag sa imo sing kahigyonan nga mangin malipayon ka sa sining nga Christmas. Dayon imo makita, ginpauntat niya nga akon mga luha. Everybody say amen. Amo ni nga Diyos eh. Gipauntat niya nga akon mga luha. Ano ba lang gihibian mo karon? Damo ka gihibian eh.
Basi naghibi ka nga, nadlo ka nga way ka madawat nga Christmas gift. Naghibi ka nga din imo makita iya, nagka-problema imo panimalay. Naghibi ka sa imo makita sa imo mga utang. Na nga, sa sinikuno nga Christmas, may nakautang, may nalubong sa utang, pero may napatay na sa utang. Imo makita ya, kung imo lang taon, ginpauntat niya nga akon mga luha. Wow, amo ni pinakanami sa Ginoo. Okay, sa gahibi ta sa aton mga problema, gahibi ta sa aton mga kapipitan, gahibi ta sa aton mga gitawag ya, hindi na maintindihan nga kahimtangan. Pero ang Diyos ya, palapit lang, pauntaton niya ang imo paghibi. Pagpakang na ito ng Ginoo. Kag wala niya ako pag ipalutos. Kung ang naglutos sa imo, tao, balatian, problema. Uyat ka lang sa Ginoo. Hindi kanya ipapirde. Pagpakang na ito ng Ginoo. Be mo lang, lantaw bala na. Si Fernando po, puti kadamo kontra mo. Max Alvarado, Paquito Diaz, grabe mga tigas nga mga tao. Pero katapusan, pirdigid sa kay gitag Fernando po. Hindi ba? Pirdigid kay The King. Nga, ipo makita, scripted na nga mudaugid tungod kay si The King iya. Amo ang main character sa sina nga gitawag sini. Ako nagapati, ano makabaskog si Satanas, ano makabaskog ang balatian, ano makabaskog ang problema nga nagapahibi sa aton, hindi na makapirde. Tungo kay ang Diyos nga imo ginuyatan, Diyos ne, nga di nagtuga sa langit kag sa dagat. And He is in control of everything. Kakontrol siya. Isa sa mga gitawag ya, pinakaproblemado nga tao sa kasaysayan, sa history, si John de Bilam. Just imagine, gitambog sa gabukal nga lana. Pero, ang emperador na tingala, nga sa gitambog sa gabukal nga lana, way na ano, gimitingan, anhon ni siya nga di man mapatay. Gipadala sa isla sa Patmos nga way tao, mga sapat ang gaista. Gusto pagutuman kag mapatay, pero way napatay nga. Dito sa miserable nga isla sa Patmos, nakikita ang Ginoo kag gisulat ang pinakatapusan nga libro sa Biblia, the Book of Revelation. Pagpakan na to na Ginoo. Dito ginsulat. Siling sa Ginoo siya sa nakikita sa iya. Siling siya, natumba ako nga daw patay. Pero iya ko ginuyatan, ka nagsiling siya, hindi ka mahadlok. Hindi ka mahadlok. Ako tong ginpatay, pero nabuhi ko, kag hindi na ko mapatay. Kag ako ang gauyat sa yabi, sa kamatayon kag kabuhi. Nagpaintindi, ang tao nga dinara sa Dios, way makapatay ni saya, way makapatay siya kundi itugot sa Dios. Palakpakan na to ng Ginoo. Kaya nag-uyat siya kabuhi, hindi ang panulay. Ang nag-uyat siya kabuhi, hindi ang problema. Ang nag-uyat sa imo kabuhi, hindi kay ang gitawag ano nga kapipitan sa sining nga kalibutan, hindi ang balatian mismo ang nag-uyat, kundi ang nag-uyat sa imo ang Dios nga mo ang prinsipe sa kabuhi. Padayon na bala pagbasa sa versikulo 9. Gani magalakat ako, basahon ta. Gani magalakat ako sa atubangan sa Ginoo, sa kalibutan sang mga buhi. Palakpakan na to na Ginoo. Nagalakat ka karon sa sini nga Disyembre, buhi ka. Palakpakan na to na Ginoo. You must enjoy life. You must enjoy life. Buhi ka. Gibuhi ka kay may purpose. Hindi kay gibuhi ka sa sining nga bulan sa Disyembre, agud lang sa paglagaw-lagaw. Gibuhi ka sa sining bulan sa Disyembre, giliguhan sa Ginoo nga way na gitawag ya, way na kurpyo. Palakpakan na to na Ginoo sini. Makalagaw ka na, pero imo makita ang imo kahilwayan, hindi gamita nga kahilwayan sa paghimo sing kalautan, gamita nga kahilwayan sa pagdayaw sa Dios, paghimaya sa Dios, magsimba sing matutuod sa Dios. Dahil ano ang hambal niya? Amo na sa versikulo 10 dunganan ta pag basa. Nagpadayon ako sa pagtuo.
Bisan nga nagsiling ako, dako gid ang pag-antos ko. Nagpadayon ko sa pagtuo. Nagsiling ako. Naintindihan niya nga ang pag-antos, amuni ang gitawag niya instrumento nga ma-experiensyan siya ang Diyos nga diin matinatapon siya kabuhi. Lapakan na ito na Ginoo. Mapadayon bala kita. Kadto kita. Sa First Division. But the scope of the quotation seemed to be proved that all men will speak as they believe. Si David ya, pare kay apostol po, nagsambal sa suno siya gituan. Ako kaysa makasala ta sa atong paghambal. Ito kigambal ta sa way na natong gipatihan eh. Everybody say man, di ba? Amo na may fake news. Gambal ta outside sa perimeter sa Word of God. Nakato kita dungag. Ano pa? According to Charles Hodge, in his book, Exposition of the Second Epistle to the Corinthians, page 97. Makita ni mo na sa iya komentary sa page 97. Ano ang hambal sa sining gitawag theologian? The psalmist was greatly afflicted. Sa ibasa ni mo, he was greatly afflicted. Para sa aton. The sorrow of death compassed him. The pains of hell got hold on him, of him. But he did not despair. Why siya na despair? He called on the Lord and he helped him. He delivered his soul from death, his eyes from tears, and his feet from falling. Dayon, anong hambal rin? Ano pa? In the midst of his affliction. Munang, gitudluan kita sa Ginoo dita maghambal malain. Kaya kung kaisa in the midst of our affliction, sa aton kabudlayan, gambal ta malain. Natural na kay tao lang ta. Tao lang na, kung hingabuton kasi mo panimalay, hambalan ka malain, imaltratar ka, imo makita iya. Kung kaisa, ang imo pughambal nga malain, gaani lang na po sila sa ilagi panggas. Pero ang pinakatahom amo ni, nakaintindi ka, not returning evil for evil, but returning evil for good. Palapakan na ito na Ginoo. Kasi man yan, he proclaimed by speaking na his confidence and recounted the goodness of the Lord. Ito sa panahon gali, makabati ta ang mga komentaryo, mga paghambal, mga pagdaot sa aton. Imo makita yan. Isugid lang sa Ginoo. Kag ihambal ang imo gintuhuan. Plakpakan na ito na Ginoo. And then, you can experience breakthrough. Amo ni problema sa aton eh. Bisan ako nagka-problema ko sini. Sino ba ang tao nga kung hambalan sing malain, hindi magbalos malain? We are an emotional being. Emotional tayo. Amo ganina nga, siling pa sa isa ka eksperto, laban sa aton balatian nga nagapatay sa aton is not bodily infirmity, kundi ang nagapatay sa aton emotional nga gitong infirmities. Sabla na. Kung ang tao, imo makita, mulayon ka sa tao, kapin pa wala kasing sala, hindi ka namian magkaon. Binuangan ka sa tao, sa tunga sa imo, gitawag ya paghalom, akusahon ka nga di mayo. Hindi na mairis din sa imo pangunahuna eh. Manginmulto na sa imo, pagkatulog, hindi ka katulog, pirmi ka magpinsar. Kagdayon, mangin biktima ka. Imuon ka niya nga biktima. Pero si David lain, anong hambal ni David? He proclaimed by speaking his confidence and recounted the goodness of the Lord. Pagpakan na ito na Ginoo. Dayon, duhala ni ka-division eh. He also was sorely tried. Full was also sorely tried.
Sulsulogid nga gitistingan siya. He also retained his confidence. Paul's experience was the same. If you applied the law of comparison in the biblical interpretation, gigamit ni Apostle Paul ang 116 verse 10 tungod kay may gitawag niya, may pagkaparihas sa eksperyensya ni David kag sa iya na eksperyensya. He was also sorely tried. He also retained his confidence and continued to rely on the promises of God by speaking. Palakpakan na ito. That is, kumunang kahulugan sa spirit of faith. Ang imo ginhambal, wala nagagawa sa imo gituan. Everybody say, hambalan kasing malain, ang imo gituhuan maayo, hindi ka magbalos malain. Everybody say, amo nang pinakatahom eh. Kagdayon, makanto kita sa duwala di ka division ang aton gitawag yang aton ang. Ano ning pagtuo? Pati kadamo nga kahulugan sa pagtuo. Pero I really blessed with this meaning. Basahon tabala halin sa luyo. Agod nga this truth will be inculcated in our innermost being. Faith, it is a receptive attitude of the soul. Receptive attitude of the soul. Madinawato ni, upi ni, nga attitude sa imo mind, sa imo emosyon, kag sa imo will. Kagdayon, anong hambal rin? It is, tunogon ta, it is the laying open of the whole being to the influence of God. Hindi lang kay receptivity, kundi imo giabrihan ang imo bugos nga pagkatao sa impluensya sa Dios. Palakpakan nato naging. Everybody say amen. Imo giupin. Kikitaya lain mo. Sino sa inyo nakakita sa sagbot nga huya-huya ansa punong kamot? You are familiar sa sini nga sagbot. Nagitawag na siya huya-huya. Kay tandugon mo ya ga-close siya. Ang nakadiferensya sa tao, daw huya-huya siya. Tandugon siya sa Ginoo, gasira sa siya tagipusoon. Alibay, excuses, balibad, rason. Amo na ko kay isa, malangay ang Ginoo kay daw huya-huya tabala. Everybody say na. Sige na nga, hindi na ko huya-huya. Ang Ginoo yakon magtandog sa imo uton. Kung tandugon ka sa Ginoo, is not the purpose to destroy sa imo. He has no purpose of destroying your personality. Gintandog ka niya. Agod makalambot ka sa paghinulsol, makalambot ka sa pag-uyat si agod may impluwensya sa nga ibutang sa imo, agod makahulag si unlimited si imo kabuhi sa paghilway sa tanan nimo nga kapipitan sa kabuhi. Tawag lang na sa Old Testament, sa New Testament. Sino ni gintandog sa Diyos? Nalaglag bala wala. Sa gintandog sa Diyos, nag-ayo ang yakabuhi. Sa si Pedro gintandog sa Dios, nag-ayo ang yakabuhi. Sa si Pablo gintandog sa Dios dito sa road sa Damascus, nangin great men of faith. Si Enoch gintandog sa Dios, way napatay gidala sa langit nga buhi. Sa si Elijah gintandog sa Dios, imo makita gipasakay sa chariot of fire. Kagway nakaagong kamatayon. Sa si Moses sa gitawag giya
gintandog sa Dios kag nangin receptive sa pagtandog sa Dios, ang Dios naglubong sa iya. Plakpakan nato na Ginoo. Amo na ang Dios eh. Dayon makadto kita. Amo na ning aton lang tao. You cannot, kugunta, you cannot correct what you are unwilling to confront. Hindi ka kakorek. Kasi ko, hindi gali ko kakorek sa akon. Paghambal nga malain, sa akon kinaiya nga dihusto, kundi na akon, if I feel to face it boldly. Facing boldly. Kaya ko isa. Hindi ta kakorek eh. Hindi nimo makurikan ang imo ni husto nga paghambal, ang ni husto nimo nga kabuhi, ang hindi nimo husto nga batasan, kung hindi nimo gitog pising i-confront nimo at tubangon mo. Sabi mo lang, may isa ka ang gitawag nga si Sakeo, manuglag it gito nga tao. Manuglag ito nga tao. Kung ikaw gitawag ya tax collector, you are considered as an outcast. Hindi ka kasulod simbahan, hindi ka lang sa portahan. Because the Levites and the priesthood cannot allow you to enter to go inside the church. Hindi ka lang sa portahan. Amo to ang tax collector ya, nangamuyo, nagpukpok si adugan sa portahan. Ito kay mga outcast ng mga tao. Nga outcast ng mga tao. Kung mag-tax collector kaya, nakadaog kas bidding mo. Ang Roman government ya, kung magsukot buhis, why na sila kapalibog nga may manuglagaw sila pareha sa STL nga malagawon ka kasi hapon kay kolektahan ka no hindi. Tipuno ng mga tao, dayon imo makita may bidding. Masiling ang gitag ang Roman governor, ang isukot namon sa isa ka lugar, sa sini nga barangay o sa sini nga syudad, amuning pila ka libo, pila ka milyon nga buhis. Sino ang makahatag sini sa amon, makadaog sa bidding, siya nang bahala sa pagsukot sa mga tao. Di ang mga tax collector, amo na mga manggaranon sila. Amo nang gikainitan sila, tung kinakaganansya sila sing dako pa kay sa ilagin bayad sa Roman government. They were considered as an outcast. Kag isa sina si Sakeo. Amo to nga ang iya kasalanan nagpaugoy sa iya nga porti siya kaputot. Pero he is desiring to see Jesus. Gusto siya nga mulantaw kay Jesus. Hindi man siya kapalapit sa mga tao, kay gitabog man siya sa mga tao. Gidirian man siya sa mga tao. Nagsaka siya sa kaway. Ang ihando mo tanaw lang siya sa manunubos. Huwag siya handong nga. Kay balo siya because of his unworthiness. Hindi siya takos. Ang evaluation sa iya sa mga tao, kag ang iya kaugalingon nga pag-evaluate, useless isa nga tao. In spite sa kwarta nga iya nadawat. Pero abi mo lang, sa nag-agi ang Ginoo, gitangla gid siya. Sakeo, naog. Kaya dito ko sa imo balay. Pwede kalipay ni Sakeo. Nag-upod ang Ginoo dito. Dayon, damo komentaryo. Kung mag-upod gani ka sa Ginoo nga tuod-tuod, pirting komentaryo sila. Magsimba ka sa tuod nga Ginoo, inang kasimba sa Dios, hawiran ka. Gibiyaan mo ang aton pagtuluan. Sino na lang magsagod sa aton patron? Sino na mag-atipan sini? Si Sakeo ka nga sila. Pero ang nakaayo lang si Sakeo, imo makita, he was willing to confront. There's a confrontational dialogue nila ni Christ.
Sa gikumpron si Sakeo si Asala. Siling siya. Willing siya. Siya Ginoo kon. Nakapangawat gid ko. Ang tanan nga tao nga akong gikawatan, ang tanan nga akong gipasubrahan sa pagsukot sing buwis, ulian ko sila. Palakpakan na to na Ginoo sa. Uliway sa rason mo, ulian ko. Abi mo lang ang deklara sa Ginoo, sa pagkamatuod nagasiling ako sa sini nga adlaw nga ini nga tao ang kaluwasan nag-abot to kay ini nga tao anak ni Abraham. Palakpakan na to na Ginoo sini. Ani siya. He was not unwilling to confront. Kung kaisa imo makita hindi naton aton gitolerate ang atong gikuan gisagod-sagod ta ang mga butang nga diin bagay kurikan. Everybody say amen. Kung ginakurikan sa Ginoo aton paghambal yan, pwede taga pamati. Pero sa itong isa ka, aton pastor dito sa bukid sa Minapaso. Tagumatayo na, 3 na kaadlaw. Pagka 3 kaadlaw, napatay na. Gasandig, giubo. Pero gasigi patabako. Siling ang i-associate. Pastor, amo na ni kahimtangan mo, sige ka patabako. Siling ang pastor, Brad, hindi nila ni pag hikotaha. Kami na lang mag-istorya sinis Ginoo. He was unwilling to confront. Facing boldly is the prerequisite of deliverance. Plakpakan na ito na Ginoo. Amo nang unang nga wisdom. Ang tao karon unwilling to face boldly. Nago na yan. Pero sa wisdom niya, imo makita, kung imo lang taon, siling pa ni Mike Murdoch, you cannot correct. Hindi ka kakorek. Ako hindi kakorek. Kamu hindi kakorek. Sa bagay, kulurikan, kung you are unwilling to confront. Unang nga wisdom Ikaduha, basahon ta. What you permit will always continue. Everybody say amen. Kung imo tugutan ang imo pagkadalok, mapatay kagadalok-dalok. Everybody say amen. Kung imo tugutan, i-permit nimo ang imo pagkalibakiro, kag pagkalibakira, mapatay ka nga chismoso kag chismosa. Na nga may online chismis. Kung ikaw laki, membro ka sa paritis. Pare, ano ang litis? Kung ikaw babae, membro ka maritis ka. Mare, ano ang litis? Nga. Oh, what you permit will always continue. Kung tugtan mo ang hindi ka magmainampuon, hindi ka gid magmainampuon hasta sa katapusan sa imo kabuhi. Everybody say amen. Kung imo i-permit ang pagkatamaran mo, tamaran ka hangtod sa kamatayon mo. Because that is the kiss of wisdom. Oh, what you permit will always continue. Pagkasiling ka, ako nakasiling ko, Lord nga may nagpadayon man ni akong batasan nga hindi amo man. In spite sa warning sa Biblia, in spite sa message nga ako napamatian, nga ang rason gali, akong gi-permit. Everybody say amen. Everybody say amen. Abi mo lang, budlayan because ni pagwali mo. Hindi mo lang, puro ta may kaluyahon sa sining nga area. Gatudluanay lang ta sini mo. Puro ka mo may kaluyahon. Mari, may kaluyahon ka. Abi mo lang, sabat, ikaw gani. Amo na it is a corporate study.
corporate ni. Amo na may three tenses of salvation. Number one is the word justification. At the time that you form an attachment to the personality of the Son of God, ang Ginoo magapatawad sa imo sala. You are automatically adopted in the family of God. Dara-dara ang principle of identification. May katungod ka na sa pagkaon sa tinapay kapag inom sa kopa. Kagdayon, pwede ka na kapabotismo. Pero ining tunga-tunga, the center point of salvation is sanctification. Ano ni sanctification? Ang word ka sanctification, it is a joint venture sa Diyos kag sa imo. Ari diri ang divine cooperation. Ari diri ang extreme nga submission nga din imo makita. Hindi na ang imo pagbuot ang matuman, kundi ang Diyos. Lapakan na ito na Ginoo. May mga butang nga hindi natugtan sa Diyos sa imo. May mga butang nga dumilian na sa Diyos sa imo kabuhi. Sabi mo na sa akong kabuhi, pastor naman ko, pero galikaw man ko. Makakita ko sinangga, inabalang San Miguel nga, purtigi kabugnaw. Umunaway ko galahog-lahog mo, galikaw ko. Kag dayon makita na ko nang gainom sa San Miguel nga purti kabugnaw, kag ang sumsuman, kasag, baw. Ginoo, maluoy ka, palikawa ko. Amo nang kaluyahon ko mo. Pero waay na ko gipirmit sa Dios sa paghimo sila. Tungod kay ang gidumilian sa Dios hindi na makapaayo sa imo. Pagpag na to na Ginoo. Ining panugal ni sa tutuod lang. Way ko naghinambog. Kabalo pa ko magbahig sa pusoy. Reviewon lang ko jutay, kabalo ko sa ridog. Reviewon ko jutay. Kabalo pa ko sa tungit. Kon lang na mo. Jutay lang na nga. Dikol-dikol, makabalo ka na sina. Imo makakita ko gito kay may mga hinigtan. Gusto ko muhikap mo. Nga mahinigtan ko sa una mo. Namian ko sa hinigtan nga puti. Pero imo makita iya. Hindi na magtugot ang Diyos para sa akon. Tungod kay sa wisdom, what you permit will always continue. Everybody say amen. Kung imo tugtan, itolerate mo, konsintihan mo, magapadayon. Everybody say amen. Everybody say amen. Amo na ining aton, ining itong evil speaking, sin of the tongue. Ining ang principle niya, amo na mo. Ikatatlo, behavior permitted is behavior perpetuated. Everybody say amen. Kung ang imo behavior, padayon nimo, nga imo gi-permit nga maghari sa imo kabuhi, perpetuated, magapadayon nga magapadayon na. Everybody say amen. Everybody say amen. Nakanto bala ta sa teksto bala. Ibalik bala sa teksto. Okay, ang oras na to. Siling pa niya, kasulatan nagasiling, naghambal ako, kay nagtuo ako. Sa amuman nga espiritu sang pagtuo, naghambal man kami. Primero, imo makita the word nga ay, kag dayon, the word nga kami. Ako kag kami.
Nagpaintindi si Apostol Paul nga diin gusto niya, hindi lang siya nga maka-experience siya, kundi pagdala niya nga kami, hindi lang na nagkahulugan sa mga membro sa early church, kundi nagakahulugan na sa aton tanan nga makabasa sa iyagin sulat. Palagpakan naton ang Ginoo. Ako kag kami. Everybody say amen. Ito sis, dala ta siniyo. Hindi tayo makasiling, Apostol Paul na. Dala ka sini, tungod kay, you are called to inherit blessings. Palagpakan na ito na Ginoo. Kaangay kay Apostol Paul, gitawag ka, agon manubli ka sa pagpakamay sa Diyos. Siling pa in quotation, he who loves life and see goodness must control his tongue from speaking evil. He must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord is upon the righteous, and his ears are open to their prayers. But the peace of the Lord is against those who do evil. Nagahambal man kami. Pirmiro siya, ako. Amo na nga, kung aton lang taon dire, si Apostol Paul nagsiling, sunda ko ninyo, kay ginasunod ko man si Kristo Jesus. Ito sis, may tatlo nga konsiderahan dire. Number 1 is Jesus. Second, si Paul. Ikatatlo, kita. Ano gani? Sino gani? Si Jesus. Sa sini nga passage, kung imo gitawag ang reference, makita nimo siling pa ni Apostle Paul, sunda ko ninyo as I imitate Christ. Sunda ko ninyo. Subong nga si Kristo Jesus akong ginsunod. Nga paghambal gid. Nga hindi sa binuhatan. Tungod kay ang pinakadako nga sala sa tao, tandain ninyo ni, hindi una sa binuhatan. Pinakadako nga sala sa tao, ara siya paghambal. Kay ang imo paghambal, amo ng middle portion, sa imo gihunahuna, kag sa imo ginabatyag, kag dayon, ihambal mo kag katapusan sina imo nabuhaton. Pagpakan na to na Ginoo sini. Everybody say amen. Wala to, wala na. Anong hambal ni Apostol Paul? Nga subong sini. Nga kinalan maghambal ka according to the principle of the spirit of faith. Anong hambal ni Apostol Paul? Sa gitawag ya Romans chapter 14. Ang bisan, ano nga mga butang nga wala naghalin sa pagtuo, inaasala. Na, basahon ta bala? Pero, unang hatag niyang ilustrasyon, pagkaon Pero, mas kukunta, pero kung nagapangduha-duha siya, natungod sang iya ginakaon, pirti katanda ni nga apostolis. Ano ganitong hambal ni Solomon? Ang kutso-kutso, manamit nga pagkaon, manamit nga hungit. Siling pa niya, natungod siya, ang Diyos nagakondinar sa iya kung iya ginakaon. Tungod kay ang iya ginahimo, wala napasad sa pagtuo. Baskugunta. Kag, ang bisan, ano nga wala napasad sa pagtuo, sala. Entonces, ang imo ginahambal, nga wala napasad sa pagtuo, contradiction sa imo gituhuan. Sala na. Hindi bala, gapati ta sa gugma? Everybody say amen. Entonces, kung maghambal ka, kontra sa pagigugma, sala na. Kaya ang imo gipatihan, gugma Nagapati ka sa kaluoy. Pero kung ang nagagawa sa imo baba, kapintas, way ka naghambal according sa principle sa pagtuo.
Everybody say amen. Nagapati ka, ang imo gipatihan, the divine generosity, pero kung ang imo ginahambal, pirme kadalok, nakasala ka, to kang imo gipatihan, hindi ang imo ginahambal. Ang imo ginahambal, wala na pasad sa pagtuo. Nakato kita sa Jesus, Paul, and we. Tatlo lang eh. Anos Jesus? Anong hambal re? Sinipan ni Apostol Paul? Basahon ta? Gani sundan ninyo ako. Kay ginasunod ko man si Kristo. Ano si Ginisus? Makadto kita sa biblical example. Ano siya kung maghambal? Sa tapos Jesus naghambal initanan nga mga butang sa mga tao. Nagkadto siya sa Capernaum. Versikulo 2. Ang kapitan nga Romanhon dito may isa ka sulugoon nga palangga ginya. Ini nga sulugoon nagmasakit kag tagumatayon. Ini nga Roman centurion, ini nga Roman captain, imo makita may nagamasakit nga sulugoon kag ara sa ital-ital ga kahimtangan ara sa kamatayon. Dayon bersikulo 3, sa pagkabati isang kapitan hatungod kay Hesus, ginpadala niya ang pila ka mga katigulangan sa mga Hudiyo sa pagpangabay kay Hesus nga magkari kag ayuhon ang iya sulugoon. Nangabay gid siya sa mga elders sa mga Hudiyo na sige ni Jesus iya pakadtuon. Dayon bersikulo 4. Nagkadto sila kay Jesus kang nagpakiluoy gid sa iya. Ini nga kapitan takos gid sa imo bulig. Ini gali nga kapitan siling pa sa mga elders sa mga Hudiyo takos imo kay nagahigugma siya sang aton katawan kay siya gid ang nagpatindog sa sang amon sinaguga. Tiyo ni ka katahom ni nga kapitan sa Romanhon nga kapitan, gabulig sa simbahan, gabulig sa pagpatindog sa sinaguga. Amo na gali nga pati katahom gali kon, amo ni imo kabuhi. Gabulig ka sa simbahan. Pagka na ito na Ginoo siya. Kagdayon, may pribiliyo gali ka, nga din imo makita, hindi ma-enjoy sa iban. Na, may mga tao nga duso sa iya, buligi ni Ginoo. Generous ni nga tao. Abi mo lang, ang word nga generosity, tandaan ninyo ni, hindi nilahog-lahog eh. Si Cornelio nga centurion. Huwag sa kalibutan sa gospel. Duha lang ang kinaiya. Nara sa iya. Nagapangamuyo siya. Ikaduha, gapanghatag siya. Way maka-witness sa iya, way sa kalibutan kay Apostol Peter, way sa kalibutan nga si Ginoo napatay gilubong kag nabanhaw. Way sa kalibutan sa teaching sa Christianity. Pero nagsiling ang malulunda nakikita siya sa alas 3. Sa nangamuyo siya alas 3. Nakikita ang malulunda siya. Cornelio, gipadala ko sa Ginoo, sa Dios, sa pagpahibalo sa imo, ngang imo pagpangamuyo, kagang imo paghatag, nangin memorial sa Dios. Prapakan na ito na Ginoo. Ang natural nga Christianity, imo anay padawaton sa Ginoo, tudloan nimo sa paghatag. Dugay pa kayo. Kaya mo pa mga Kristohanon nga hindi gid maghatag. Pero si Cornelio lain, nag-una ang paghatag, nag-una ang pagkamainampuon, antes ang kaluwasan. Siya kalag. Amo ning hindi ni malubag. Si Lydia, gitawag niya ang businesswoman nga gindayunan la ni Apostol Paul. Pag-abot ito, gipakaon sila, gisagod sila, gitatap sila. Uy, pagkahambal si Apostol Paul, ang hambal ni Lydia, nagsiling, ginabrihan sa Dios ang tagipusoon ni Lydia, agud magpati siya sa Ebanghelyo. Kasubong sila. It is a paradox. Kagamo ni nga kapitan mo. Amo ni nga kapitan. Dayon ko padayonon na to amo ni. Versikulo 6. Gani si Jesus nagupod sa ila.
Sang malapit si Jesus sa balay, ginpadala sang kapitan ang iya mga abyan nga nasilingon si Jesus. Ginoo, natiyaw mo lang Ginoo, hindi ka na magpagamo. Hindi ako takos nga magkadto ka sa akon balay. May nagsugat. Kag hindi man ako takos pagpalapit sa imo. Tiyaw mo lang na. Dayon sila pa niya, pero magsiling ka lang. Ihambal mo lang. Hindi ka na magpagamo, kadto pa ka sa akong balay. Damo pa ko hinulsulan sa akong kakulangan kung ara ka. Kasi ginisyo sa kung makikita to sa isa katao, makita mo ang imo pagkatao. Bisan hindi na to maghambal ya. Pag masugata mo to si Ginisos, bisan hindi pa to maghambal, makita mo sino ka. Do ispiho to sa imo pagkatao. Na-aware ang kapitan sini. Siling pa niya, hindi man ako tako sa pagpalapit sa imo. Pero, basahon ta, magsiling ka lang, maayo siya kag mag-aayo ang akong sulugon. Magsiling ka lang, ihambal lang. Natawa ang dason? Kay ako man tao nga yara sa idalom sang otoridad sang mataas nga opisyalis. Kag may mga soldado man ako nga yara idalom sa akon otoridad. Ginasugo ko ini sila lakat kag magalakat sila. Yang mula na. Ginasugo ko inang isa palapit kag magapalapit siya. Kag ginasugo ko ang akong sulugon himua ini kag ginahimo man niya. Bersikulo 9. Anong hambal? Natingala, pasahon ta. Natingala si Jesus sang pagkabati niya sini. Natingala siya. Basahon ta. Nagliso siya kag nagsiling sa mga tao nga nagasunod siya. Nagasiling ako sa inyo, wala ako makakita sing pagtuo kasubong sini bisan sa Israel. Plakpakan na ito na gini. Wala ko kakita. May napindutan ni nga tao sa principle of faith. Nakasulod siya sa realm, sa spirit of faith. Sino pa niya? Kagdayon, sang nagbalik sa balay ang kapitan, ang mangiso, nakita nila, maayo na ang sulugoon. Palapakan na ito na Ginoo. Entonces, sa imo ginhambal, you can build and destroy. Si Jesus gahambal life, gahambal healing, gahambal reconciliation, gahambal peace, because He was a Prince of Peace. Amo na ang gihandom sa Ginoo sa aton eh. How can you enjoy Christmas kung ang gagawa sa imo baba hindi paghigugma? Damo kastar sa imo balay, pero may gakanta, ring the bells of heaven, there is joy today. Pero imo makita, sige ka mo inawayay. How can you enjoy Christmas kung gipanglampos na nimo ang imo mga kasirula? Para sa among tao dito sa uma. Inaway, tuhugon ang kulon, bukon ang kaldero, bukon ang banga. Pagkadasod adlaw naguli ay, abi mo lang anong gitigangan? Milo. How can you enjoy this Christmas? Amo nang importante gid ang imo ginhambal eh. Sa imo paghambal, pagkamatarungon ka, kag sa imo paghambal, hukman ka. Amo na, life and death is in the power of the tongue. Ikaduha gani, Pablo, hindi na ito, ato na nahibalan eh. Makadto kita sa ato na gidya. Natunan na to si Ginisos. Gano niya paghambal? Natunan na ton si Apostol Paul. Pero ang sa aton, ano ang hambal? Paliho kung ta matindog, ta ato na ni. Ato na ni. Ano gani? Sariling ate na.
Makadto kita sa Roma Kapitulo 10, 9 hangtod sa 10. Ihimo ta ni nga kumpisyon. Magkumpisal ta sini. Na? Basahon ta. Halata sa luyo. Kung gusta, hindi pag itulirit. Dito sa apply the 3 keys of wisdom, yabi ni mo. Hindi pag i-permit. Puli ka dito sa imo balay, hindi na nakuntugtan ni nga kaluyahan. Nakaintindi na giko. Birthday celebrator gahapon, nablis ko. Di into siya. Tanto. Oh, plakpakan na to na Ginoo sila. Siling siya, Brad, sa gapamati ko, nagtuon ko pagsipir sa akong bibig. Plakpakan na to na Ginoo sila. Itong sis may sipir gali. Gitawag invisible sipir. Walang tawa na to, no? Kon imo gipabutyag sa mga tao nga si Jesus Ginoo. Ang pagpabutyag naghalin na di sa imo bibig eh. Kag nagatuo ka sa imo tagipusoon nga ginbanaw sa sang Dios halin sa mga minatay, maluwas ka. Palakpakan natin. Kasi ano lang? Halin sa bibig, pagpabutyag nga diin, sa gituhuan sulod sa imo tagipuso, maluwas ka. Wow, palakpakan na ito na Ginoo. Amo na, tindugi ang pulong sa Diyos. Ano mga affliction? Ano mga kabudlayan? Ang imo ginantos. Hindi pag-itolerate, hindi pag-i-permit. That will continue to perpetuate sa imo kabuhi. Sige na, butangan ta ka kinutuban. Sa sini nga adlaw, nakaintindi ko sa akong relasyon kay Kristo Jesus. Kapag na ito na Ginoo. Nakaintindi ko. Dayon, anong hambal sa Diyos? Ang Diyos nagmagabaton kang magaluwas sa imo kung ikaw magtuo kang magsugid sini sa iban. Palapakan na ito na Ginoo. Anong imo isugid? Si Jesus Ginoo. Ano ang imo isugid? Nga ikaw ya nakabaton sa kaluwasan.